Itong si Senator Fing Lacson, mga kababayan ko, no, please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel, mga kababayan. Dami nanonood sa atin, beginning pa lang, no, sa video na to. O ito, mga kapatid, si Senator Fing Lacson, makakabalik na nga ba ng Blue Ribbon Chairman Committee? Ayan po ang pinaka magandang tanong, mga kababayan ko. No, ang sagot po dyan, 50-50 pa. Ay, oo, mga kababayan ko, 50-50 pa. Bakit? Kasi po, hindi po automatically na siya po kagad ang Blue Ribbon Chairman. Pagboboto-botohan pa po yan. Mga kababayan ko, magbobotohan pa yung mga senador kung makakabalik siya o hindi. Kailangan nasa mayorya siya, mga kababayan ko. Kailangan natin yun. Kaya mag-isip-isip po kayo, ha, mga kababayan ko. At dapat isipin yung tignan nyo na mabuti. Mga kababayan ko, no, 50-50 pa po, hindi pa po sure ball na makakabalik. Pero, nagbigay ng isang pahayag itong si Senator Fing Lacson. Oho, tama ho kayo ng inyong narinig sa akin ngayon. Nagbigay ho ng isang pahayag itong si Senator Fing Lacson at meron ho siyang pinunto dito sa taong bayan. Nasa sa inyo na ho yun kung ano ho ito, mga kababayan ko. Pero bago ang lahat, mga kapatid, please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga biyahe ni Kuya Movements na ilalabas natin, mga kababayan ko. Panoorin po natin yung video na to. Makakausap natin si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Good evening po, Senator Lacson. George, magandang gabi. At kay Miss Ann, magandang gabi rin. Pakinggan nyo yan. Salamat, sir. Your comeback is being anticipated by many. Gusto po namin sanang marinig mismo sa inyo yung confirmation kung talaga bang kayo ay magbabalik na as Senate Blue Ribbon Committee Chair. Kaya lang po kasi may caveat kayo dun sa statement nyo kahapon sa social media. Sabi nyo po, if elected again. Ano po ba talaga yung ibig sabihin nito? Tama yun, kasi resigned ako as chairman ng Blue Ribbon Committee. Correct. At ang resumption ng session namin ay November 10. So, kailangan magkaroon ng election uli ng chairman ng committee. At kung walang formal election o pagtatalaga, ay hindi ako yung chairman. Ibig sabihin po, isasalang Ayan sabi ko. kung kayo ay kanilang pipiliin ulit at magbabalik sa Blue Ribbon. Is that the case? Tama yun. Yun ang tamang proseso. Okay. Yun sinasabi ko, mga kababayan. Hindi pa natin masasabi na si Senator Lacson na nga talaga ang Blue Ribbon Chairman Committee. Tandaan nyo, ang dami naghahangad dyan sa Blue Ribbon Chairman. Mga kababayan ko, lalong-lalo na si Senator Marcoleta. Gustong-gustong makabalik talaga niyan dyan, mga kababayan ko. Pag nakakabalik si Senator Marcoleta, yun na. Ang kailangan na maupo dyan sa Blue Ribbon, yung walang bahid dungis ang kamay, hindi DDS. Hindi rin Marcos friendly. Mga kababayan ko. Dapat ho ganon, mga kababayan. Hindi ho makabalik. Ang problema ho dito, mga kababayan ko, tila ho ba maraming haharang. Ito, marami ho tayong malalaman dito kay Senator Lacson. Kasi ho, nabanggit ho ni Senator Lacson dito na maraming tatamaan sa pagbabalik niya, mga kababayan. At bukod sa tatamaan sa pagbabalik niya, mga kapatid, tila ho ba, mga kababayan ko, pati ho yung Senate presidency ng kanyang kaibigan na si Tito Soto, na sinasabi ko ho sa inyo, mga kababayan, na tatamaan din. Talagang ito na nga ho yun. Tatamaan talaga, mga kababayan. Pero ang masakit nito, mga kababayan ko, kailangan nilang magsakripisyo upang matukoy yung mga tao sa likod ng mga flood control scandal. Medyo, sabi ko nga, mahirap talaga magpakabayani sa panahon na to. Kasi pag nagpakabayani ka sa panahon na to kalalabasan Panoorin nyo. Okay. Pakipaliwanag nyo lang po ito, Senator Ping, kasi kapag bumalik kayo sa Blue Ribbon as Blue Ribbon Committee Chair, sinabi nyo po na nanganganib di umano yung Senate presidency ni SP Soto. Pero nabanggit po ni SP na so be it. Ano po yung masasabi nyo? Ang sagot naman ni Senator Soto, so be it, mga kababayan ko. Di magkasubukan na, mga kababayan ko. Yun nga po ang sinasabi ni Senator Soto dito. Mga kababayan ko, magkaalaman na. So be it. Mga kababayan ko, panoorin natin. Dito. Yes, nag-usap kami tungkol dyan kasi nga yung aking pag-resign, naramdaman ko yung, kasi kami bilang mga chairpersons ng mga komite, siyempre we serve at the pleasure of our peers kasi elected kami sa plenaryo. Yan na.
na kung sa ramdam mo nawawala ng tiwala o kumpiyansa yung mga kasamahan mo, mas mainam na yung umalis ka na lang, step down, kasi hindi naman tayo ganun kaside ang kagustuhan na maging chairman ng komite. Ayan, mga kababayan ko. Medyo challenging to kasi, so to be honest, walang gustong humawak ng Blue Ribbon Committee eh. Because the Blue Ribbon Committee, mga kababayan ko, kailangan wala kang sasantuhin dyan eh. Wala kang sasantuhin, mga kababayan ko. Mahihirapan na kumana dito. To be honest, mga kababayan ko, maraming tatamaan kasi. Maraming magagalit sa iyo na kapwa senador mo kasi maiipit sila. Sa pagbabalik ni Senator Lacson, mas intensive tong mangyayari. Sasabihin ko na sa inyo, kung makabalik si Senator Lacson as a Blue Ribbon Chairman Committee, this is very intensive. Yes, intensive, mga kababayan ko. Bilang Blue Ribbon Chairman. Hindi ito basta-basta. Grabe ito, mga kababayan ko. Magiging grabe ito. Marami na siyang masasagasaan. Pwede matanggal si Tito Soto because of walan ng kumpiyansa sa kanya yung mga kasama niyang senador. Sapagkat, mga kababayan ko, pwede siyang pababain dahil there is a conflict of interest. It's very clear, mga kababayan ko, na isusugal ni Tito Soto yung kanyang Senate presidency alang-alang sa investigasyon ng Blue Ribbon. At kung hindi na siya Senate President, mga kababayan ko, tatanggalin ng bagong Senate President ang bagong chairman ng Blue Ribbon, bagong komite na ganito. Tatanggalin niya lahat yan, mga kababayan ko. At kapag tinanggal niya yan lahat, nanalo yung may conflict of interest sa Senado, changes. Baliktad na ang laban. Magtatakipan na yan. Ngayon, bakit ganito ang pananalita ni Senator Lacson? Matindi kasi ito eh. Katunayan, kami pinipili lamang ang aming mga kasamahan, lalo na sa mayorya. Diba? Pinipili ng mga kasama niya lalo sa mayorya, majority. Paano pag lumipat ang Duterte Block yung ilan sa majority? Talo tayo. Okay. So may feelers talaga doon, Senator Ping, na aalis sila sa mayorya kapag nagpatuloy kayo sa inyong liderato sa Blue Ribbon. Yan nga sinasabi ko. Yes, may mga pahayag na gano'n na naman natin mismo sa media statements, mga press statements ng aking mga kasamahan. Alam nyo yung mga ganyan na galaw, alam nyo sa totoo lang this is very clear yung mga lilipat sa mayorya, yan yung mga yung lilipat sa opposition ng laban na yan because of mga kababayan. Meron silang mga negosyo, meron silang mga matatamaan na ginawa nila for the fast. Kasi mahahalungkat, mga kababayan. So the only way, mga kababayan ko, na hindi sila mahalungkat, ito, tahasan ko sinasabi ito, may mga tiwaling senador. Para hindi mahalungkat yung mga kalokohan nila, kailangan nilang pababain si Senator Lacson at si Senator Tito Soto. Para hindi sila mahalungkat, mga kababayan ko. Pero like Senator Soto said, so be it, mga kababayan ko. Ayan na, mga kababayan. Ngayon nagkakaalaman tayo. Alam mo, mas titindi ang galit ng taong bayan dito kapag nagkataon. Hindi, seryoso ako, mas titindi ang galit ng taong bayan dito. Kasi this is horrible, mga kababayan ko. Hindi ho ito basta-basta. Nakakatakot na ho ito, mga kababayan ko. Ito, kung makukuha ho ninyo yung sinasabi ho nito ni Senator Ping Lacson, matigas ho itong paninindigan niya at pagsasalita niya ho, mga kababayan. Na sila hong dalawa ni Senator Soto ay nanganganib ho sa Senado kapag nagpatuloy pa po ang Blue Ribbon Committee. Sa makatuwid, mga kababayan ko, there is may pangsariling interest din talaga yung ibang nakaupong senador, mga kababayan. Siguro, yung mga, ang nakikita ko lang naman dyan na may self-interest, mga kababayan ko, dadalawa lang naman. Diba? Tahimik lang.
Oh, mga tahimik lang yon, mga kababayan ko. Malalaman yan. Diba? O, tuloy. So yun ang aking sinalang-alang kasi in the first place, kung mawawala sa mayorya ang aming grupo Pakinggan nyo, napakaganda ng sinabi ni Senator Ping, oh. at maaalis bilang Senate President si Senate President Soto, anong Blue Ribbon Committee pag-uusapan namin? Siyempre, lilipat yun doon sa bagong mayorya. Diba? Yan ang sinasabi ko eh. Okay. So it doesn't make sense. So mas mainam na yung sinabi ko rin ito kay Senate President Soto, bayaan niya na lang umalis kaysa doon sa mawala altogether. Kasi pag nawala yung Senate President, it follows na magkakaroon ng reorganization ang lahat ng komite. Yon ang sinasabi doon. Magkakaroon ng reorganization. Ngayon, baka mamaya kasi ang pinipigilan nito ni Senator Soto at ni Senator Ping Lacson na dumami yung Duterte Block. Kasi wala na yung Duterte Block eh. Ligwak na sila eh. Kukunti na lang yung Duterte Block, mga kababayan. Ang kinakatakot ni Senator Soto, ni Lacson, mga kababayan ko, mawala yung Senate presidency ni Tito Soto, malaglag sila at mawalan sila ng puwersa ulit sa pag-iimbestiga ng Blue Ribbon. Kasi kaya lang naman na naging majority ang dalawa, na majority ang sila Senator Soto at Lacson, sila Senator Risa Hontiveros sumama sa majority yan. Mga kababayan ko, because of dumami sila, mga kababayan ko, na hinahikayat. Ang problema nito, mga kababayan ko, humina ngayon itong Duterte Block. Baka mamaya sa pag-iimbestiga ni Senator Soto, maipit yung mga senador na yun, lumipat ng Duterte Block, mga kababayan. Yun ang problema doon. Tuloy. Kumbaga po, mas malaki yung mawawala sa mayorya ngayon if you will continue and something else will happen sa liderato ni SP Soto. Yeah. Ayun. Ang bottom line, what Blue Ribbon Committee are we talking about? Kung halimbawa hindi naman siya Senate President at nalipat yung mayorya, wala naman tayong pag-uusapang Blue Ribbon. So, mas mainam na yung Blue Ribbon na lang yung mawala at least sa akin, at ito naman ay pwede namang i-take over ng aming mga kasamahan din sa mayorya. Kaya ayun, ganun na nangyari. Ngayon po, pinag-uusapan practical lamang. Sabi ko nga, practical lamang yung akin dahilan kung bakit ako'y nag-decide na at sumulat para mag-tender ng aking resignation bilang chairman. At least malinaw sa taong bayan to, Senator Ping Lacson, ha? Okay, ngayon po pinag-uusapan na natin yung November 14. Sabi nyo nga, if elected again, ipagpapatuloy itong Blue Ribbon na hearing. Pero po sa tweet ninyo, sinabi nyo po na iimbitahan nyo si Orly Guteza sa gagawing hearing sa November 14. Ayan, isa pa yan, Orly Guteza na yan. Nako, yari dito si Marcoleta dito. Pakinggan nyo. Ang tanong ko po, nahanap at nakausap nyo na po ba siya? Hindi alam kung nasaan siya. Pero i-course ko yung kung sakali makabalik ako. Ito aabangan ninyo. Kasi sa totoo lang pag nakabalik si former Senator Lacson sa Blue Ribbon Chairman Committee, yari dito si Marcoleta. Ay oo, mga kababayan ko, yaring-yari si Marcoleta dito, mga kapatid. Alam mo, matindi ho ito, mga kababayan ko. Medyo pitik na pitik ho dito si Marcoleta, mga kapatid eh. Yes, pitik na pitik ho siya dito. Ako, Senator Marcoleta, manalangin ka na hindi mag-blue ribbon si Lacson, dahil pag nag-blue ribbon si Lacson, itong si Ortega Gutesa, mga kababayan ko, si Orly, yari ho to, mga kababayan. Ako na ho nagsasabi, pero gusto ko marinig nyo sa bibig mismo ni Senator Lacson. Panoorin nyo ang video na to, mga kababayan. I-course ko yung invitation through the office of Senator Marcoleta kasi siya naman yung nagpresenta. Or doon sa address ni dating Congressman Mike Defensor. Kasi siya naman tinuturo ni Senator Marcoleta na nag-introduce sa kanya. Ayun, bakit nag-introduce si Mike Defensor? Ay, Gutesa? So maring alam nila kung nasaan si Orly Gutesa para lamang malinawan yung kanyang sinumpang salaysay, no? Ganito kasi yan, Jared, kasi yung kanyang pagsasalaysay sa Blue Ribbon Committee
walang duda yon kasi sinumpaan niya naman yun Hindi natin kino-question. Correct, mga kababayan ko. Ganyan-ganyan nadali si former President Duterte dahil nag-oath siya. Ang sabi niya doon, 'di ba? Nag-oath si Duterte, ganun din si Orly Gutesa. Ang tanong dito, eto. Ang siste, kasi narinig ko, meron ng resolusyon yung executive judge doon sa kanya ng Manila, RTC, na siya nagsagawa ng investigasyon doon sa di umano'y violation ng notarized document ni Orly Gutesa. Ay, Ray, patay siya dito. Yari siya. Paano to? Anong kaso yon? Falsification of public documents. And tampering, mga kababayan ko, dahil hindi naman yung abogado, hindi naman pumirma doon sa statement ni Gutesa, ginawa nila, sinabi doon na pumirma at itong abogado na to nagtitestified. O, tuloy. Dahil sumulat sa kanya si Attorney Spera at sinasabing hindi siya yon. Ano po yung findings, sir? Kung ang narinig kong findings, not her real signature. Ayan, not her real signature. So, tinampered yung signature, masama katawid, di umano, ay tinampered yung signature ng isang abogado at ginamit ni Orly Gutesa para maipresenta sa Senado yung pangalan ng para ma-justify itong kanyang testimony. Ngayon, mga kababayan ko, yung bit-bit ho ni Senator Marcoleta na testigo, mga kababayan ko, makwe-question pa ho sa credibility ng sinasabi niya kung makatotohanan ba o hindi. Sabihin na naman nila kay Senator Ping Lacson, pinoprotektahan na naman si Martin Romualdez nito. O yun na naman ang sasabihin ng mga DDS dito. Palalabasin na naman nila yun. Problematic yan. Alam nyo, nananawagan na ako, suportahan natin itong si Senator Soto at si Senator Ping Lacson, mga kababayan ko, sa direktiba na itong si Gutesa, mga kababayan ko, mapanagot, mga kababayan. Kasi mga kababayan ko, damay-damay sila dito Mga kababayan, damay-damay sila dito. Kahit si Senator Marcoleta, mapapahiya dito pag napatunayan na itong si Gutesa ay gumagawa ng isang kwento o isang script, mga kababayan ko, napakana na mga nagtatakip sa mga kontraktor. Alam nyo na, mga kababayan, na mga nagtatakip sa mga kontraktor. Tuloy. Okay. No, yun nakasulat doon sa affidavit. So in that case, kung hindi man natin kino-question yung buod ng salaysay niya mismo sa Senado, sa Blue Ribbon, may question sa credibility niya kasi sinabi niya na siya mismo ang nagpanotaryo kay Attorney Spera. Ayun! Boom! Kasi itong abogado, nagwo-worry ngayon. Gawa nga ng hindi niya naman daw pinirmahan. Pero mga kababayan ko, lumilitaw na siya pa nagpapatotoo. Kasi mahalaga ang power of special power of attorney, SPA. Na kapag nagtestimonya ka sa isang kagaya ng Senado o husgado, yung SPA, special power of attorney na pinirmahan yan, na ito ay naimbestigahan at napatunayan. Mga kababayan ko. Eto ho. Medyo nagkandarambol-rambol ho ang nangyari. Medyo naguluho yung nangyari ngayon. Sapagkat, mga kababayan, may malalaman ng taong bayan sa nangyayari ngayon. Ako hinala ako Hinala ko lang to. Tatamaan ho si Marcoleta dito. Tatamaan din ho tong Alam mo, sana hindi na lang pinatakbo ng ng kapatiran ng INC Etong si Marcoleta Medyo sa pakiramdam ko, sa pakiwari ko lang, no. Medyo mapipitik hurin sila dito. Ito hindi ko alam kung totoo ito, but allegedly kung totoo man ito, negosyo ng isang malaking organisasyon itong Stronghold na kinaaniban ng asawa ni Senator Marcoleta. No, yung Stronghold.
At kaya rin babanat ng banat din ho itong si Tunying dahil endorser. Alam nyo na ho siguro yung pinupunto kong malaking organisasyon. At hindi na rin ho mapigilan at magkakasosot, meron hong underground dito. Abay, malalaman natin yan. Tuloy. So magkaiba yun na Jersey, di ba? Opo. Na okay, sinumpaan mo, nagsalaysay ka sa halap ng Blue Ribbon at ito naman ay under oath. Pero somehow, yung credibility mo dahil sa portion ng yung pag-testify sa Blue Ribbon Committee, sinabi mong ikaw mismo ay nagpunta sa kay Atty. Espera para magpa-notaryo. Yun nga po Kung sana, lalabas na hindi pala, may credibility problem yon. yun nga po sana yung gusto kong puntahan, Senator Ping, kasi si Gutesa po, yung nagdawit kina former Speaker Romualdez at Zaldico dito sa flood control scandal. Ayan. Kasi kung diniin lang ni Gutesa itong dalawa, mapapawalang bisa yung kanilang paratang. Allegedly, siya yung nag-deliver ng mali-maletang pera sa mga bahay nila. Kaya itong usapin sa affidavit niya na itong sa pagkakanotaryo po nga nito ay nagkaroon ng issue at yung pinag-uusapan nga natin yung kanyang credibility. Correct. So ano pa po ang aasahan natin sa kanya sakaling mag-appear siya ulit sa mga hearing ng Blue Ribbon? Kailan matanong siya doon sa issue ng kanyang kredibilidad at kasabay nito, siyempre, papadala natin ng invitation si dating Congressman Zaldico. No? Alam naman natin na wala siya rito. Ayan. Pero just the same, ipapadala invitation sa kanyang address. Si House Speaker Martin Romualdez ang haharap ngayon. At kung hindi siya siyempre makakatupad o makakasipot, papadalan siya ng supina. At tuloy-tuloy kung sakaling hindi mahid yung supina, pwede siyang ma-cite for contempt at ma-issuehan ng warrant of arrest ng Senado. Alam mo, dapat lumutang na si Zaldico So, totoo lang. Dapat lumutang na si Zaldico. Pag di pa lumutang si Zaldico dito, ewan ko na lang. Na kung nasaan po siya sa bahagi ng mundo, ay pwede siyang ipa-aresto kung sakaling may ganong kapangyarihan. Tama yun. Kasi kung merong existing warrant of arrest at valid naman yung warrant of arrest na issue ng Senado sa kanya, pwede siya ma-aresto. Correct. Si dating Speaker Romualdez, ipapadalan din ng invitation. Dangan nga lang, i-course yung invitation o yung letter kay Speaker Boji out of yung sinasabi nating interparliamentary courtesy. Hindi tayo re-recta kay Speaker Romualdez. Correct, kasi part pa rin si House Speaker Martin Romualdez ng Senado, being representative ng Samar. Now, dahil may pahayag naman sila yung kanyang kampo na may problema yung sinasabing nag-deliver sa kanyang bahay na sinasabing under construction, mas mainam na if I can appeal or request Speaker Romualdez, magkusang loob na lang siyang pumunta doon, bibigyan siya ng pagkakataon para ipagtanggol yung kanyang sarili doon sa salaysay na binitiwan ni Technical Sergeant Gutesa. Alam mo, sa totoo lang maraming magwawalang mga DDS dito. Hindi, seryoso mga kababayan ko, maraming magwawalang DDS dito. Kasi kapag si Gutesa ay napatunayan na gumawa ng isang falsification of public document, it means mga kababayan ko, na walang credibility magsalita ito si Gutesa. Sapagkat, kung doon pa lang sa pagtatampering di umano ng isang pirma ng abogado at pinresent niya na sinasabi niya siya pa mismo ang nagpanotaryo nito, abay mga kababayan, nakakatakot po. Kasi, kung nakapagsinungaling siya sa paglalabas ng isang pirma, kaya niya magsinungaling sa statement. Nakausap niyo na po si former Speaker Romualdez about this? Hindi kami nag-uusap. Kaya nga, mas maganda kung makarating sa kanya yung panawagan na kung solid naman ang kanyang depensa sa parte na yon, sa aspeto na yon, na yung pagdi-deliver na di umano ay hindi pwedeng mangyari o imposible mangyari kasi under construction yung bahay. At kung meron na itabing logbook, nakatabing logbook do sa house under construction, mas magandang dali niya para mapatotohanan niya
na walang dumating doon ng mga sasakyan doon sa mga petsang more or less doon sa period na in-indicate ni Sergeant Gutesa. Ayun ang pinakamaganda doon. Mga kababayan ko. Mula December 2024 hanggang August yata yun. Anyway, tingnan na lang natin kung anong pwede mangyari. Sinabihan ko na rin si Senator Soto rito, Senate President, na kung magkaroon siya ng pakipag-ugnayan kay dating Speaker Romualdez, ay makabuting sa halip na maghintay ng invitation through the Speaker, Present Speaker, ay dumating na lang siya doon. Kasi nagawa naman namin ito dati, yung panahon ng nabanggit ang pangalan ni dating Congressman Ching Biloso tungkol sa usapin ng droga. Isa'y nakiusap Dumating naman din doon kagad. Ng public order and illegal drugs, dangerous drugs. At nakiusap kung pwedeng pagbigyan siya magsalita. Natatandaan ko yun eh, but that is not our topic. Bigyan na marami siya. So siya yung unang-unang pinagsalita ako nag-manifest tungkol doon. How about Zaldico po, ano? Baka lang may information kayo kung nasaan siya. May naririnig po ba kayo from the intelligence agencies? Sa ngayon wala, no. May mga panawagan na i-cancel yung kanyang pasaporte. Pero may legal issue kasi nga wala pang jurisdiction yung mga korte. Pero kasi hindi pa nga nasasampahan si Saldi. Kaya wala pa talagang jurisdiction yung korte. Ngayon, naghahabulan tong mga to ngayon. Napapansin ko na. Magiging maganda yung laban, mga kababayan. Panoorin pa natin. May legal view, legal opinion, na po pwede namang mag-file ng petition ang DFA sa korte para humiling na i-cancel. Maski hindi pwede ba DPWA or Ombudsman or DOJ ay magpadala ng request or petition sa korte para mag-issue ng order na i-cancel yung kanyang passport. Ayun, mga kababayan. Bingo. Bilang pangunang hakbang. Okay. Now, Senator Ping, kung kayo po uli ay babalik sa Blue Ribbon, ano po yung direction nito? Apart from this issue sa flood control, will you go beyond that at pupuntahan nyo pa yung iba pang mga usapin, mga ghost projects na infrastructure? Yes, kasi talagang, alam mo, hindi na lang pinaglaruan yung ating national budget, yung GAA, kundi talagang sinalaula. Kung babalikan natin yung mga testimonya, hindi ba, nagbaba na mga proyekto. Ang pagkaalam ko, pag nagpasa kami ng national budget, ng General Appropriations Act, ito mais lahat yan. Hindi po, halimbawa, yung kaso yung kay Senator Joel Villanueva, ang inihiling niya, multipurpose building na nagkakalaga ng 1.5 billion. Bakit pinalitan ni Alcantara ng 600 million pesos worth na flood control sa halip na yung kung may items man do sa na-insert o na-amend sa GAA ng 2023 na para sa multipurpose. Bakit mo papalitan? That's technical malversation. Nag-invento ka ng PAP, yung tinatawag na projects, activities, at saka, di ba, mga programa. Okay. Yan, natutunan natin yung PIP. Hindi po pwede yun. Kasi naka-itemize lahat yung nakasaad sa national budget, kung ano man taon nito, yung lahat ng items na pupunduhan. Bakit mo papalitan on your own or arbitrarily? That's technical malversation very easily. Okay. We got it. At least alam natin, mga kababayan ko. But anyway, ibang usapin na yung pinag-uusapan ni Senator Ping Lacson and the Billionaire News Channel. I just want you to know, guys, na malinaw ito. No? Malinaw ito sa taong bayan, malinaw ito sa ating mga Pilipino, at malinaw na malinaw po, mga kababayan ko, ang nangyayari ngayon. So, sabi ko nga sa inyo, ulitin ko, sa darating na November 10, ang Halloween special ng Senado, mga kababayan. It's either humarap si Martin or hindi, and magandang pag-usapan ito, mga kababayan ko. At least naliwanagan tayo, hindi tayo bulag pagdating ng November 10, mga kababayan ko, sa posibleng mangyari. But anyway, mga kababayan ko, for the meantime, dyan muna mapuputol ang ating video na to.
Maaari mo ba akong i-follow, like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel para lagi kang updated sa mga biyahe ni Koy Movements na ilalabas natin? Asahan ko ang iyong komento. I-hit mo na rin yung notification bell.